Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Kapag nagbago ang panahon. Bakit nga ba tila mas maraming aksidente kapag nagbabago ang panahon? Kapag biglang umulan matapos ang mahabang init, kapag nag-iba ang hangin, o kapag lumipat ang mundo mula sa isang yugto ng taon patungo sa susunod. Para sa marami, ito ay tila nagkataon lamang. Ngunit sa mas malalim na pagtingin, ang pagdami ng aksidente ay maaaring isang palatandaan, isang senyales na may nagbabagong ritmo sa paligid na hindi agad napapansin ng tao. Ang pagbabago ng panahon ay hindi lang pagbabago ng temperatura. Ito ay pagbabago ng ritmo ng mundo. Iba ang galaw ng hangin, iba ang pakiramdam ng lupa, iba ang liwanag ng araw. Ang kalikasan ay dahan-dahang nag-adjust. Ngunit ang tao, madalas, ay nagpapatuloy sa dating bilis at paraan ng pamumuhay. Kapag hindi nagtugma ang ritmo ng tao at ng mundo, doon nagsisimula ang panganib. Sa unang ulan matapos ang tag-init, nagiging madulas ang mga kalsada. Ang alikabok at langis na naipon sa daan ay humahalo sa tubig. Ang lugar na dati ligtas ay biglang nagiging mapanganib. Ngunit maraming tao ang hindi agad nagbabago ng kilos. Ang katawan ay umaasa pa rin sa lumang kondisyon, kahit nagbago na ang paligid. Maraming aksidente ang hindi dahil sa kawalan ng kakayahan, kundi dahil sa pagkaantala ng kamalayan. Nandoon ang katawan, ngunit ang isipan ay nahuhuli. Ang tao ay gumagalaw batay sa nakasanayan, hindi sa kasalukuyang kondisyon. Sa panahong nagbabago ang panahon, ang ganitong delay ay nagiging mas mapanganib. Ang katawan ng tao ay sensitibo sa pagbabago ng klima. Ang presyon ng hangin ay nakakaapekto sa ulo at balanse. Ang temperatura ay nakakaapekto sa lakas at konsentrasyon. Kapag pabago-bago ang panahon, ang katawan ay tahimik na nag-adjust, ngunit madalas hindi ito napapansin ng isipan. Sa panahon ng pagbabago, mas mabilis mapagod ang tao. Mas hirap matulog. Mas mabigat gumising. Ang pagod ay hindi laging ramdam agad, ngunit binabawasan nito ang bilis ng reaksyon at linaw ng pag-isip. Maraming aksidente ang nangyayari dahil ang katawan ay pagod kahit ang isip ay nag-aakalang kaya pa. Hindi lamang pisikal ang epekto ng panahon. Ang ulap, ulan, at init ay may impluwensya rin sa emosyon. May mga taong nagiging balisa kapag mainit. May nalulungkot kapag maulap. Ang mga damdaming ito, kahit hindi sinasadya, ay nakakaapekto sa pagdedesisyon at atensyon. Kapag hindi balanse ang emosyon, ang maliliit na desisyon ay nagiging pabigla-bigla. Kaunting bilis sa pagmamaneho. Kaunting kawalan ng pansin sa pagtawid. Kaunting pagmamadali. Sa panahon ng pagbabago, sapat na ang isang maliit na pagkukulang upang magdulot ng aksidente. Ayon sa ilang pananaw, ang pagbabago ng panahon ay panahon ng transition energy. Ibig sabihin, ang mundo ay nasa pagitan ng dalawang estado. Hindi na ito ganap na luma, ngunit hindi pa rin ganap na bago. Sa ganitong yugto, mas sensitibo ang lahat, kalikasan man o tao. Habang ang kalikasan ay nag-adjust, ang mundo ng tao ay bihirang huminto. May trabaho, may biyahe, may obligasyon. Kahit may senyales ang paligid na magbagal, patuloy pa rin ang takbo ng buhay. Kapag hindi nakinig ang tao sa paalala ng panahon, ang aksidente ang nagiging bigla ang paghinto. Hindi lahat ng aksidente ay parusa. Minsan, ito ay paalala. Isang mensahe na nagsasabing, huminto ka muna. Maraming tao ang saka lamang napapaisip matapos ang isang insidente, na pagtatanto nilang sila ay sobrang pagod, sobrang distracted, o sobrang nagmamadali. Maraming aksidente ang nangyayari sa mga sandaling akala natin ay ligtas. Isang pamilyar na daan. Isang karaniwang gawain. Ngunit kapag nagbago ang panahon, nagbabago rin ang panganib. Ang pagiging kampante ay nagiging bulag sa bagong kondisyon ng paligid. Kapag nagbabago ang panahon, nag-iba rin ang pakiramdam ng oras. Kapag umuulan, parang bumabagal ang lahat. Kapag mainit, parang bumibilis. Kapag hindi nagtugma ang panlabas na oras at panloob na ritmo, nagkakaroon ng disorientation na nagdudulot ng pagkakamali. Sa mas simbolikong pagtingin, ang aksidente ay maaaring salamin ng panloob na pagbabago. Kapag may kailangang baguhin sa loob ng tao, ngunit patuloy itong iniiwasan, minsan ang katawan ang unang nagsasalita sa anyo ng pagkakamali o insidente. Ang layunin ng pag-unawa sa mga aksidente ay hindi upang magtanim ng takot. Ito ay upang magising ang kamalayan.
Kapag alam mo na mas delikado ang panahon ng pagbabago, mas nagiging handa kang magbagal at mag-ingat. Ang kalikasan ay hindi kalaban. Ito ay gabay. Sa bawat pagbabago ng panahon, may paalala itong dala, iayon mo ang galaw mo sa bagong kondisyon. Kapag ginawa ito ng tao, nababawasan ang panganib at nagiging mas maayos ang paglalakbay. Kung may isang aral ang pagdami ng aksidente sa panahon ng pagbabago, ito ay ito, ang mundo ay gumagalaw at kailangan mong gumalaw kasama nito. Hindi laban dito. Kapag nakinig ka sa ritmo ng panahon, mas nagiging ligtas, malinaw, at may kamalayan ang bawat hakbang. Ang mga aksidente ay hindi lamang pisikal na pangyayari. Ito ay pagtatagpo ng katawan, isipan, emosyon, at kapaligiran. Sa panahon ng pagbabago, ang pagtatagpong ito ay mas sensitibo. At marahil, iyon ang tunay na mensahe ng nagbabagong panahon, hindi upang takutin ka, kundi upang gisingin ka. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat pagbabago ng hangin, may tahimik na babala ang kalikasan. Hindi ito sigaw kundi bulong. Minsan, isang basang kalsada ang magsisilbing senyales, minsan, ang biglaang lamig ay magpapaalala sa atin na magbantay. Ang mga maliliit na palatandaan ay kadalasang hindi napapansin, ngunit sa mga nagmamasid, ito ay paalala na bumagal, tumingin, at pakinggan ang ritmo ng paligid. Ang aksidente ay hindi lamang resulta ng swerte o mahlas, kundi bunga rin ng hindi pakikinig sa mga tahimik na senyales ng mundo. Kapag nagbabago ang panahon, kailangan ding mag-adjust ang katawan. Ang bawat hakbang, bawat galaw, at bawat desisyon ay dapat tugma sa bagong kondisyon. Kung ang isip ay nangunguna sa katawan, o ang katawan ay gumagalaw ng hindi iniintindi ang paligid, mas malaki ang posibilidad ng pagkakamali. Ang aksidente ay kadalasang nagmumula sa kakulangan ng harmonya, hindi sa kakulangan ng kakayahan. Ang simpleng pagtigil, paghinga, at pag-obserba sa paligid ay maaaring maging proteksyon. Sa pagbabago ng panahon, ang pakikinig sa sarili at sa mundo ay susi sa kaligtasan. Ang katahimikan sa loob ng tao ay mahalaga sa panahon ng pagbabago. Kapag ang isipan ay puno ng pagmamadali, stress, at ingay, mas malaki ang panganib na ang maliliit na pagkukulang ay magdulot ng aksidente. Ang bawat sandali ng pagiging presente ay nagbibigay daan sa mas malinaw na pagdedesisyon. Ang pakikinig sa sariling katawan, sa tibok ng puso, at sa galaw ng paligid ay nagiging sandata laban sa hindi inaasahang pangyayari. Sa panahon ng pagbabago, ang panloob na katahimikan ay nagbibigay linaw, kontrol, at proteksyon. Sa huli, nasa tao ang pagpili, mamuhay ng padalos-dalos o maging mulat sa ritmo ng mundo. Ang aksidente ay hindi laging maiiwasan, ngunit maaari itong mabawasan sa pamamagitan ng kamalayan. Ang simpleng pagbagal, pagtigil, at pag-obserba ay hindi kahinaan, ito ay katalinuhan. Sa bawat pagbabago ng panahon, may paalala, ang mundo ay patuloy na gumagalaw at kailangan mong gumalaw kasama nito. Ang kamalayan ay susi upang ang bawat hakbang ay maging ligtas, malinaw, at may layunin. Ang aksidente ay maaaring babala, at ang babala ay pagkakataon para sa pagbabago. Kung may bahagi ng video na tumimo sa'yo, huwag mo itong baliwalain. I-like kung ramdam mo na may mensahe ang nagbabagong panahon. I-comment mas mulat ako ngayon kung napaisip ka sa sarili mong galaw at ritmo. Mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong gumigising sa kamalayan, hindi para manakot, kundi para magpaalala. I-share ito sa taong palaging nagmamadali, pagod, o tila nawawala sa ritmo, baka ito na ang paalala na kailangan nila. Dahil minsan, ang tunay na babala ay hindi sigaw ng panganib, kundi bulong ng mundo na nagsasabing huminto ka muna at makinig.